Nako, hindi na po nakatiis ang chairman ng Commission on Election, si COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sa paninira ng ilang politiko sa kanya tungkol sa di umano ay nagkaroon ng korupsyon doon sa pasok nila sa kontrata dyan po sa isang o doon sa company na taga South Korea kaugnay sa pagpapatakbo ng eleksyon na ipinalit ng COMELEC doon sa Smartmatic. At dahil dyan ay humarap na sa media si Chairman Garcia at sabi niya fake lahat ang dokumento ng mga akusasyon sa kanya ni dating Congressman Egay Erese ng Caloocan. At higit sa lahat, meron daw certification mula sa mga bangko na wala siyang ganong account. Naku, talaga naman magkakadimandahan pa. Pakinggan natin itong report ng PTV kung saan kasama ko sa Channel 4. Ito pong mga nagko-cover diyan sa COMELEC, especially dito sa isong ito. Dali pakinggan natin. Mahalaga pumarinig niyo. Okay, kasi importante, may hawak akong dokumento na nagsasabing itong mga accounts nito ay peke. Ito ang resback ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa mga lumalabas na issue na umano'y bank accounts niya ngayon sa Pilipinas na tumanggap di umano ng $15 million na pera kapalit ng kontrata ng COMELEC para sa automated counting machines mula South Korea. Ipinakita ni Garcia ang mga sertipikasyon mula sa dalawang local banks na nagsasabing non-existent ang mga account number na inuugnay sa kanya. Galing naman ito kay dating Caloocan City Representative Edgar Erice na nagsabing may 6 na local banks si Garcia sa Pilipinas at meron ding mula sa ibang bansa. Gusto ko na maipakita sa sambayanan muna in the meantime na talaga pong mga peke yung mga accounts na yan. And therefore, ibig sabihin kung peke pala yung isa, peke ang dalawa, peke ang tatlo, peke na po lahat yung lahat ng nahandon. May 4 pang bangko ang hinihintay ni Garcia ngayon na magsasabing peke ang mga inuugnay na account niya. Pero handa nang magsampa ng kaso si Garcia sa mga nagpapakalat ng issue laban sa kanya, lalo't na babahiran umano ang reputasyon ng COMELEC sa kanilang paghahanda para sa 2025 elections. Poprotektahan ko po ang interest ng komisyon at kung kinakailangan makapag-file kami ng kaso, gagawin po natin yan. Pero si dating Congressman Erice, may panibagong bala na naman laban kay Garcia. Pinitisyon niya ngayong araw si Garcia para ipasight in contempt sa Korte Suprema. Giit ni Erice, pinangungunahan umano ni Garcia ang korte nang sabihin nitong babalik ang bansa sa manual elections sa oras na makansela ang kontrata ng COMELEC at Miro. May nakabimbing kasing petisyon si Erice na kumukwestiyon sa kontrata ng COMELEC at Miro. As a lawyer, he can and should not forewarn the Supreme Court of the consequence of their decision. Dapat igalang natin kung anuman ang magiging desisyon ng Korte Suprema. Sabi pa ni Erice, may isa pa siyang binubuong kaso laban sa COMELEC. Next week, I will be filing graft charges against COMELEC officials including the Bids and Awards Committee. Pero agad naman itong sinalag ni Garcia. Siya rin naman anya, may bala din laban kay Erice. Pero hahayaan na nila ang Korte Suprema na magdesisyon. Kami nga po sa COMELEC, napakadami. Ganyan po kakapal. Nandyan po yung aking, yung lahat ng sinabi para patungkol sa mga press conference. Hindi po kami nagpapile ng to cite in contempt. Bakit? Sobrang bilib naman po kami sa Korte Suprema. Nalalabas ang katotohanan. Samantala, ang joint venture naman... Ayun. So, ayan, controversial na naman. Yan ang nakakalungkot, di ba? Dapat ang COMELEC tinutulungan para maging maayos ang eleksyon. Pag magandang eleksyon, resulta ng eleksyon, walang problema, ay yan ang magiging tulay para sa panibagong buhay, panibagong pagkakataon sa mga bagong ihahalal ng taong bayan. Sa 2025, 3 yung eleksyon na yan Midterm election, barn election, at saka yung barangay election. Pero malayo pa, sinisira na. Paano yan? So makakadimandahan pa. So sinasabi dyan ni Chairman Garcia, fake yung mga account. Yung 6 na mga account dito anya sa Metro Manila o sa Pilipinas, wala siya yan. Tapos na yan. At yung ibang mga account sa abroad, lalo na anyang hindi totoo. So hindi ko alam kung anong pinanghugutan dito ng mga nag-aakusa like former Congressman Egay Erese ng Caloocan City. Pero nakakalungkot kasi dapat naalis na yung Smartmatic, kumuha ng bagong company na magiging katuwang sa computerized election, ito at sinilip na naman. Pero ang sinasabi nga ng COMELEC ay pangangalagaan nila ang integridad ng komisyon
at ng eleksyon hindi masisira sa paninira ng mga ilang politician. So tingnan natin kung saan aabot ito. Ganun pa man, ay tayo mga botanteng Pilipino at mga mamamayan ang dapat naghahanda at maging marunong sa pagboto. Trabaho ng COMELEC, ayusin ang eleksyon, tulungan ng taong bayan. Obligasyon ng mga botante pagdating ng eleksyon ay bumoto ng tama. Huwag pagamit, huwag palinlang. Lalo na po ngayon marami nagkukunwari. Operation pakilala na ngayon. Operation pagkukunwari ang marami. Kunwari kakampi ng gobyerno, kunwari matino, kunwari mapagmahal sa tao, sa bayan, pero dahil mag-i-eleksyon lang. Before and during election, ganyan ang gimmick nila. After election, kanya-kanya na naman. Kawawa ang mga botante at lagi na lang nagsisisi. Kaya para hindi magsisi, maniwala kayo, makinig kayo at manood dito sa aking mga channel. Sasabihin natin dito ang totoo. Yung mga masaway, na mga mahirap pagkatiwalaan ng mga kandidato, babanggitin natin habang papalapit ang eleksyon. Sa ngayon, pinaninindigan ko yung aking unang sinabi doon sa ibang mga bidyong ginawa natin itong nakaraang ilang oras at araw. Wala pa akong nakikita na karapat dapat maging senador. Yung mga naglalaba sa mga pangalan ngayon, re-electionist yung iba naman ay nag-expired na, gustong bumalik. At yung iba bagong pangalan, pero pangilan-ilan yun, kaduda-duda kailang mga galaw. Huwag tayong magmadali, mamili. Huwag tayong paggamit sa dala ng bugso ng politikang kahit na sino, pwede, hindi pwede. Sa panahong ito, para hindi magsisi at para maging maayos ang ating bayan, lalo na po marami ang nangangailangan ng tulong at ginagawa ng paraan ng ating gobyerno, ay kailangan din maglagay tayo ng tama, tao, kandidato, na tutulong sa mga programa ni Pangulong Marcos. Hindi yung kampanya pa lang naninira na. Malayo pang eleksyon, puro paninira. At dahil interest lang nila at ng kailang grupo ang kanilang pinapangalandakan o kanilang pinoproteksyonan. Hindi interest ng majority, hindi interest ng mamamayang Pilipino para sa development at kaunlaran at katahimikan. Ingat tayo, maraming mapagkunwari. Inuulit ko, Huwag kayong mainip, at sa oras ng eleksyon, ay alamin natin kung sino ang karapat-dapat. Ngayon, tulungan natin ang COMELEC, malinis ang eleksyon, tulungan natin para magtagumpay sila at yung mga paninira katulad ng nalalabasan ngayon, sinisira na ang kredibilidad ng COMELEC, sinisira ng COMELEC. Hindi ko maintindihan kung paano sila, bakit sila ganyan. Sa halip na tumulong para sa kabubuti ng eleksyon, ay malayo palang sinisiraan na. Di ba mas magandang tumulong kaysa manira? Di ba mas magandang magsakripisyo kaysa magiging problema pa ng Estado, ng mamamayan at ng mga taong kinaukulan? Ayan, okay? So, any comment, reaksyon, sige lang po. At tuloy ang buhay. Alang problema. Ang mga ganitong mga balita ay siyang nangyayari pero hindi natin pinalalampas, ipinararating ko naman po sa inyo. Kaya please lang po, paki-like ng aking mga video ito. At subscribe and follow na rin po doon sa hindi pa natin regular na mga followers at subscriber. Thank you po.